Just living in the last days. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na tinatawag ng Biblia na mga huling araw. Isang panahon na mabitin ang kalayawan kaysa sa Diyos. Ngunit para sa mga anak ng Diyos, ang mga huling araw ay hindi dahilan ng takot, kundi isang paanyaya sa katapatan at kabanalan. Habang ang mundo ay patuloy na dumidilim, lalong dapat magningning ang liwanag ni Kristo sa atin. Tinawag tayo upang mamuhay ng may pagkakas nating matutunan dito. Okay. In 2 Timothy 3:1, ang sabi po dito, "But mark this, there will be terrible times in the last days." Sa Tagalog po, ngunit tandaan ninyo ito, magkakaroon ng mga kakilakilabot na panahon sa mga huling araw. Ano nga po ba ang tinutukoy nating mga terrible times dito? Naranasan na po ba natin ang kagutuman, famine? Naranasan na po ba natin ang earthquake? Lalo na sa panahon ngayon, marami po, halos lahat ng tao sa Pilipinas nag-aalala para sa darating na earthquake. Siguro po, normal lang na tayo, nag-aalala tayo. Pero kung alam niyo po ba, kung meron po tayong Diyos, why worry, di po ba? Hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Kung darating sa buhay natin ang matinding lindol, saan ka patatakbo? Meron ka pang pupuntahan? Hindi po ba? Ang gagawin lang natin, manalangin sa Panginoon. You stay put, nowhere to go. And God will do the rest for us. Kaya ang mga Kristiyano po, hindi po tayo nag-worry. Siguro po, meron tayong pangamba. Dahil meron tayong mga mahal sa buhay, meron din tayong mga bahay na iniingatan. Pero, if that is the last sign na darating ng Panginoon, so what? Diba ba? Kasama po dyan yung mga pestilence, yung mga sakit na dumarating, mga epidemya. Naranasan na rin po natin yan noong 2020. Wala pong sukat makaisip na biglang titigil sa pag-ikot ang mundo. Di po ba? Natigil ang lahat. Ang mga kaanglakotsera hindi makalabas. Mga nagtatrabaho, hindi sila makaalis. Lahat po tayo. Kulang sa pagkain, kulang sa supply. Maraming namamatay. Kahit may pera ka, pag tinamaan ka ng COVID, pamagas ka, di po ba? Naranasan na po rin natin ang mga tinatawag na mga religious deception. Mga panliling lang, no? Sa mga bagay na pang-spiritual. Naranasan din po natin ang persecution. Bisan po, napakaliwanag. Bisan kahit sa pamilya mo, nape-persecute ka. Sa church, nape-persecute ka. Sa trabaho, ganon din po. At saka, lawlessness. Kawalan ng pagsunod sa batas. Nawawalan po tayo ng batas na sinusunod. Mga kapatid, ngayon po nakikita natin kung tayo nag-observe. Hindi na po natin alam kung ano ang totoo talaga. Ito ba? Pag dinignan natin ang media, mayroong mga fake news. Hindi mo alam ano yung totoo. Anong batas ang kasunod dito? Sa ating mga nanunungkulan sa pamahalaan, sino pa po kaya ang totoo? Naguguluhan na po tayo. Kasi isa-isa lumilitaw, no one is righteous. Ngayon po natin nakikita karamihan. Hindi ko sinasabing lahat. Pero karamihan lumilitaw po yung mga katotohanan na kanilang mga nagagawa. Ito po ang sinasabi ng 2 Timothy 3:1. Ito po yung mga terrible times in the last days. Sabi nga po, ito po ang ating bantayan, pero anuman ang dumating sa mga huling araw, dapat po ay lagi tayong handa.
Handa po ba tayo ngayon sa mga naririnig natin? Amen. Alam po ninyo, nung i-share ko bago po sa susunod, noon po ako ay unang nakarinig ng topic about last days. Narinig ko po, that was in 1990s. Tapos po, mababaw pa po ako noon. Pero, nang marinig ko po, ang pagdating ng Panginoon ng rapture, na bahala po ako, hindi lang po sa sarili ko, kundi sa ibang tao. At tamang-tama po, sabi po kasi you have to share the Word of God. Gumawa po ako ng sarili kong paraan para maibahagi ko ang Word of God. Kasi natakot po ako sa rapture. Naisip ko, pag dumating ang rapture, maraming tao hindi nakakaalam. Kawawa po, maraming kaluluwa. So what I did, nagkaroon po ako ng opportunity na gumamit na isang facility sa may Daum, yung pong Christ Media Ministry. Alam niyo po ang ginagawa ko doon? Nagpapalabas po ako ng mga film about rapture. Iba-ibang films about rapture. At every Saturday, gumawa po ako ng sarili kong way para makapag-share. Nagdadala po ako ng 75 students kada Sabado. Kasi po yung room, para siyang audio-visual room na kompleto ng mga equipment. Ang mga, every Saturday po, mayroong 75 students na tumatanggap. Alam niyo po, mababaw pa ang pagka-Kristyano ko noon. Pero nasa puso ko yung gusto kong mag-share. Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Kasi we are now living in the last days. Hindi naman po ako nag-fail. Kada Sabado, siguro po ilang buwan din yun. Alam niyo po, nagbunga rin yun. Kasi out of mga estudyante, meron pong 2 na naging misyonaryo na ngayon nasa Cambodia po sila. Praise God, to God be all the glory. Tayo po ngayong naririnig po natin ito. Sana po tayo rin po, meron po tayong magawa para sa ating Panginoon at sa ating kapwa. In Matthew 24:12-13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Sa Tagalog po, dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig, ngunit ang mananatiling matatag hanggang wakas ay maliligtas. Ang sabi po rito, bilang mga mananampalataya, hindi tayo tinawag ng Diyos upang basta mabuhay lang sa huling araw. Tinawag na tayo upang maging liwanag sa panahong ito. Ito po ang sinasabi sa Matthew 24:12-13. Sa gitna ng kalituhan at paglihis ng marami, hinahanap ng Diyos ang mga pusong nananatiling matatag. Dahil po nawawala na yung pag-ibig sa puso ng mga tao, but still, ang Panginoon nandyan po siya. Hinahanap pa rin po niya yung mga taong mayroon pang puso na nananatili ang pag-ibig sa kanila. May buhay at pananampalataya at nag-aalab na pag-ibig para sa Kanya. Okay? Ito po ang sinasabi. Mapalad po ang mga tunay na mananampalataya dahil sila lamang po ang nananatiling matatag hanggang sa wakas. Bakit po? Tayong mga tunay na mananampalataya, dahil sa pagtanggap natin kay Kristo, nagkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Hindi po ba anytime na tayo ay tumawag sa Panginoon, naririnig po natin siya, nararamdaman po natin ang kanyang presensya. Kaya anuman po ang dumating sa buhay natin, nananatili po tayong lagi para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Makikita po natin kahit ngayon na sa kabila ng kasamaan ng mundo, nagniningning pa rin ang mga tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Alam po niyo, nakakalungkot. Paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon kung ang kapwa mo hindi mo kayang mahalin? Nakakalungkot
po, nakikita natin ang kaganapan sa ating paligid ngayon. Kapag konting ulan lang, binabaha. Hindi lamang po isang probinsya, isang bayan, halos buong Pilipinas po pag umulan, binabaha po tayo. Ang mga tao hindi makatulog, hirap na hirap. Asan po yung mga tao pwedeng magmahal sa kanila, na pwedeng tumulong sa kanila? Di po ba? Nandiyan lang? Nagpapasarap, humihiga sa mga laksa-laksang pera, wala po silang pagmamahal sa kanilang kapwa. Nawa po, ma-realize nila bago mahuli ang lahat. Kasi pag po dumating ang Panginoon at ganito po tayo, kawawa po ang kanilang mga kaluluwa. Amen po ba? Nakakasunod po kayo? Sabi ko po sa inyo, nilinervous ako. Okay. Iba po kasi pag sa ng Panginoon dito po sa ating podium. Ano po ibig sabihin ng last days? We are now living in the last days. Adalas po naririnig natin yan, di ba? Last days, last days. Sense of the end times. Bata pa ako, naririnig ko na yan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating yung katapusan. Lagi na po napapaliwanag din ni Pastor, kailan nga ba darating ang Panginoon? Yung pinakahuling sign na darating si Kristo. Isa po sa pinakahuling sign, kapag lahat ng sanlibutan ay nakarinig na ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon po sa buong mundo, halos lahat po nakakarinig na ng salita ng Panginoon. Kaya po dyan po na talagang malapit na. Pero hindi po natin alam talaga kung kailan. Ano po ibig sabihin ng last days? It refers to the period between Christ's first coming, nang siya po ay pinanganak, nang siya po ay ipinako sa krus, namatay, nang siya po ay nabuhay na muli, at nang siya po ay umakyat sa langit. And His second coming. Yung pong interval, yung gap, yun po, doon po nagsimula na yung last days natin. And encompassing the entire era of the church, also known as the church age. Okay. Ano po yung church age na sinasabi? Ito po yung panahon ng simbahan. At ito po ay nagaganap ngayon, kasalukuyan. The church age is the time when the gospel is preached to all nations before Jesus returns. Nagaganap na po ito dahil po nang si Kristo ay umakyat sa langit, siya po ay nagsabi na iiwan niya ang kanyang banal na espiritu sa church, sa mga tao. Kaya nagkaroon po ng downpouring of the Holy Spirit. Nagsimula po na ang gospel ay naipahayag sa mga simbahan. Ito rin po ang simula na naglitawan ang iba't ibang mga false prophets at nagkaroon din po ng mga moral and social decay. Tignan po natin. Dali lang po. Bago po tayo pa. Ito po ang tinatawag natin church age. Sabi po, we live in the church age right now. Ang tao, libre po siya magpunta sa bawat simbahan, bawat iglesia. Na gusto niyang puntahan, wala pong bawal. Kapag dumating na po ang period of tribulation, wala na po yan. Wala na po tayong kalayaan magpunta sa anumang simbahan na gusto natin. Pangalawa po, it is a time of opportunity. Bakit po opportunity? Itong church age natin. Because salvation is available. Ngayon po, ang kaligtasan available pa siya. Pwede pa nating makamtan. Wala pa pong bawal ngayon. Kaya nasa sa atin na kapag hindi natin nakuha, natamasa yung kaligtasan na yan. The gospel is being preached, no?
Wala pa pong bawal. Kahit po kayo saan kayo magpunta, no? Sa mga lugar niyo, pwede niyo pong ipahayag ang salita ng Panginoon. At pangatlo po, it is also a time of responsibility. Ibig sabihin, the church tayo po must stay faithful, holy, and active in mission. So, opportunity po ang ating panahon ngayon, church age, kasi pwede pa natin makanta ng salvation, ang kaligtasan, pwede pa natin ipahayag ang gospel. Ito rin po ay responsibility natin. Meron tayong responsibilidad sa mga panahon na ito. Ano po yung responsibility natin? Na manatili po tayong matapat sa ating Panginoon, manatili tayong banal, at maging active tayo sa ating mga gawain, sa ating ministry. Nagagawa po kaya natin yan ngayon? Nagagawa po kaya natin? Nakakapag-share po ba tayo? Nagiging active po ba tayo sa ating mga ministry? Sana po, subukan po natin habang may panahon pa. Okay? Ito pong church age, this is a time characterized by the Spirit's outpouring, the proclamation of the gospel, and a foreshadowing of difficult times, such as false teachers and societal decay. Yan po yung kaninang ipinaliwanag ko. Okay? Tuloy ko na po. Kailan nga po ba nagsimula ang fast day? Alam po ninyo, tumagal po ako, kahapon maghapon, hinahanap ko lang po, sinesearch ko po yan. Nagkonsulta po ako kay pastor, sabi niya kailangan, meron ka ibibigay na Bible verse. Sa totoo po, hindi ko makita eksaktong Bible verse, pero according to Bible scholars and theologians, doon po sa biblical eschatology, ito po yung calendar na mayroong mga dates and timeline na nakasaad po doon. Sinasabi po nila na nagsimula daw ang last day ng si Kristo umaakyat sa langit, iniwan niya yung banal na Espiritu Santo, at nagsimula na daw po ang tinatawag na last days. Bakit? Ang mga tao nagkaroon na ng kaligtasan, natanggap na po ang kaligtasan, tinanggap po natin ang kaligtasan ng si Kristo ay mamatay. At nang siya pumaytaas, para po tayo, meron pang mag-empower, no? Sa church, iniwan niya ang Holy Spirit. Alam po ninyo, ang sinasabi nga dito, we have been living in the last days between the first coming and the second coming. So, kalagitnaan po yan. When Christ ascended to heaven, He left His Holy Spirit to guide and empower the church. Kaya iniwan po ng Panginoon ang banal na Espiritu Santo. Nararamdaman niyo po ba? Meron po nagsabi, napakapalad ng mga tao ng panahon ng Panginoon Jesucristo kasi nakakaharap nila. Lalo na yung mga apostles, nakakausap nila. Diba? Sa panahon ngayon, tayo po, hindi pa tayo mapalad din. Kasi po, ang iniwan ni Kristo, ang kanyang banal na Espiritu Santo. Nang tayo, anytime na gusto natin makausap ang Panginoon, nakakausap po natin siya. Kahit natutulog ka, gumising ka, kausapin mo siya. Mararamdaman mo po ang sagot niya. Hindi man natin nakikita pero nararamdaman po natin. Ganon din po tayo, tulad din natin yung mga unang tao na nakadaong para bilang Panginoon Jesucristo. Kasi po tayo yung iniwan niya. Kaya lang po, bakit hindi po lahat ng tao nararamdaman yun, yung Holy Spirit? Sabi ni Isa, tumanggap na ako bakit? Parang wala pa rin. Ano po ninyo? Nang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, siya po'y nanahan sa ating templo, sa ating vessel, sa heart. Kaya inaalagaan po natin yan. Baka kaya hindi tumagal yung Holy Spirit, hindi ka tunay na tumanggap. Or
Baka po, kaya hindi tumagal yung Holy Spirit, pinabayaan mo siya. Iniwan mo siya. Hindi ka nga gumagawa ng mga mali, ng kasalanan, pero hindi mo siya inalagaan. Basta akala mo ligtas ka na, hindi po gano'n ang kaligtasan. Sabi nga, sabi po ng Biblia, you will know them by their fruits. These were the people who stood firm with their faith for God, just like the people of today. Kung wala kang bunga, huwag po natin expect na yung banal na espiritu na dito sa ating vessel, sa ating puso. Kapag gusto natin siyang kausapin, paano mo siyang makakausap kung umalis siya? Iniwan ka rin niya. Di po ba? Kailangan po natin alagaan. Napakapalad po natin. Kapag gusto po natin humingi ng tulong sa Panginoon, magsalita ka, kausapin mo siya, Lord, help me. Naririnig po ng Panginoon yan kasi nandito siya eh. Pag may nararamdaman ka, Lord, ang sakit po ng pakiramdam ko, heal me. Hindi pero hindi sasagot si Lord. Nandito po siya mismo, nararamdaman niya tayo. Kaya po, mas mapalad tayo kasi anytime. Gusto natin makausap ang Diyos, nandiyan siya. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang po ito. Marami lang pages. Pero hindi po marami po akong nilampasan. Kasi ito po ang binabanggit ko when the last day begin. Kailangan ko po talagang pinatunayan bago ko nilagay dyan. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kung wala po akong proof. Kaya po, tignan po natin yung biblical eschatology namin doon pa. Nandun po yan. Ang sabi po dito ni Peter 4:7, the end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind so that you may pray. Sa Tagalog po, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagbantay kayo at may malinaw na pag-iisip upang kayo ay makapagpanalangin. Hindi dapat takot ang mamayani sa atin, kundi katapatan sa ating Panginoon na muling darating. So, kailangan daw po maging mahinahon tayo. Dapat yung ating pag-iisip, no? Napaka-sound, no? Banayad. Banayad po tayo sa ating pag-iisip at dapat tayo ay matutong manalangin. Ito lamang po ang panlaban natin sa mga panahon na kapag nawawala na ang lahat. Dapat po natin aalalahanin na talagang lahat po ng meron tayo, kasama na po yung buhay natin, mawawala po yan pagdating ng Panginoon. Pero yung mga ililigtas ng Panginoon, hallelujah, makakasama po natin ang Panginoon. Ito po, signs of the end of age. Ano ba mga sinyales? Ito po, marami na tayong naranasan, pero ito po ang sign sa second coming. Pagdarating na ang Panginoon. Una po, sabi niya, there are 3 stages. One is the rapture. Hindi ko po alam kung talagang tumingin muna sa atin yung rapture nung naipaliwanag kung nakapagbasa tayo ng mga notes. Pero ipapaliwanag ko po yan. Pangalawa po, Great Tribulation. And then, Christ returns with His po. Sa English po, caught up in the air. Magkikita po ang mga, simulan ko pala, yung rapture. Kapag dumating ang rapture, halimbawa, nandito po tayo, biglang dumating ang rapture, ang gagawin po ng Panginoon, lahat po ng mga ligtas, mga Christians, mananampalataya, na namatay, nakalibing na po yan. Mabubuhay po silang lahat. Aakyat po sila sa alapaap. Una po silang aakyat. Pagkatapos po, susunod po yung mga ligtas na mga buhay at inimit po natin ang Panginoon sa alapaap. Ito po ang pinon. Ang Great Tribulation po ay 7 years
Ito po ang magaganap sa earth. Wala na yung mga Kristiyano na iligtas na po, na-rapture na. Ang maiiwan yung po mga hindi ligtas. And David, naman ka, kasama mo yung mga antichrist, sabi, pumanig ka na sa amin, parang makabili ka ng pagkain mo, mag-enjoy ka ng buhay. Kapag sumama ka sa kanila, eternal death na po yun, eternal punishment na po yun. Pagkamatay mo, diretso ka na po sa impyerno, wala na po chance. Pero paano po? During the Great Tribulation, naiwan ka. Nagsisi ka, si Pedro naiwan. Ano po ang gagawin niya? Sabi po ng kalulan mo, makaakyat pa sa ating Panginoon. Yun po ang magiging kaganapan sa Great Tribulation. During that Great Tribulation, yung pong last 3.5 years, dito na po ang pagbabalik. Christ returns with His saints to reign for 1,000 years. Babalik na po si Kristo para kalabanin o sumpuin ang dyablo. Matatalo po ang lahat. Mawawala at si Satanas, ang dyablo, ay ikukulong po. Naka-chain. Ikukulong siya, hindi siya makakalabas. For 1,000 years, the Lord will reign with the saints. Kung tayo po yun, ang sarap po. Hindi po ba? Kasama natin ang Panginoon? Wala nang problema, wala nang baha, wala nang corruption, wala nang kahirapan. Nag-worship lang po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ito po ang ating nakikita ngayon sa mga tao. Ano nga ba ang magiging karakter ng mga tao in the last days? Sabi po, for people will love only themselves and their money. Nagaganap na po yan, di ba? Puro pera na lang, pera. Nagpapayaman. Ang nakikita natin sa mga matalian, sila ay magiging mapagmalaki at mayabang, magtatakwil sa Diyos, sukal sa kanilang mga magulang, at hindi nagpapasalamat, hindi nila ituturing na banal ang anuman. Karagdagan ko, according to 2 Timothy 3:1-8, ay nagbabala sa atin tungkol sa mga kahirapan sa katapusan ng panahon. So, naghihirap na po tayo ngayon na naglalarawan kung paano ang mga lalaki at babae ay magmamahal sa kanilang sarili, mamahalin ang pera, mapagmataas, mayabang, mapang-agluso, hindi sumusunod sa kanilang mga magulang, ingrata, hindi banal, hindi mapagmahal, hindi mapagpatawad, chismoso. Kasama pa yung mga chismoso rito. Walang pagpipigil sa sarili at mahilig sa kasiyahan. Ito ang mga nabanggit. Itong mga nabanggit ay mga taong pupuno sa mundo na kung saan dapat nating bantayan. Makakasalamuha po natin ang mga yan. Nasa sa atin po, kakalabanin mo ba sila o ipagdarasal mo sila? Ano kaya ang gagawin natin? At na po, huwag po kayong mag-alala. Malapit na po ako matapos. I-exam ko lang po. Ay, pinapawisan ako tayo. Ito tayo. Thank you, Lord. Pinapawisan ako. So, dito pa, how to live in the last days. Paano nga ba tayo dapat mabuhay? Una, live with spiritual alertness. Kung tayo ay mabubuhay na dyan na tayo sa panahon ngayon, dapat daw mabuhay tayo with spiritual alertness. The enemy works with subtle deception. Ito po yung topic ni Brother Lucky nung isang one time nag-Bible study tayo. Yung pong subtle deception, ibig pong sabihin, ito po yung panliling lang ng kalaban
unti-unti, hindi biglaan. No? Mild. Yung approach niya, napaka-mild. Isang niloloko ka na niya, pero hindi mo matarok. Kasi akala mo, totoo po yung kanyang sinasabi. Magaling siya magsalita. No? Ngayon po, maraming ganyan, maraming scammers. Hindi mo lang, ako, hindi pa ako ma-scam hapon. Bumili ako ng libro, buti na lang, hindi ko binayaran agad. Nung makita ko, parang misprint lang. Recipe books po yun. Pero nakita ko ninipis, tapos may 1,000 noon. Sinoli ko. Hindi ba no? Bakit ako ma-scam? Marami po kasi maganda po yung kanilang way of speaking or communicating. So, yan po ang subtle deception. Ang sabi po sa 2 Thessalonians 2:9-10, we must test every spirit, weigh everything with scripture, and stay rooted in truth. Lahat po ng bagay, dapat daw dapat natin subukin ang bawat espiritu. Timbangin ang lahat ng bagay ayon sa kasulatan at manatiling nakaugat sa katotohanan. Alam po ninyo, ang mga Kristiyano, meron pong gift ang Holy Spirit. Ito po yung gift of discernment. Mapalad po tayo kung nabibigyan tayo ng ganyan, nabibiyayaan tayo. Alam na alam mo kapag ang isang taong kaharap mo ay nagsisinungaling sa'yo. Mararamdaman mo, madidiscern po natin agad kung totoo sinasabi niya o hindi. So, during those days, ang sabi po, magkaroon tayo ng spiritual alertness. Ano po ang dapat natin gawin dito? One, dapat po, guard your faith. Yung ating pananampalataya, bantayan po natin. Be careful with what influences your mind. Ano nga ba nag-i-influensya sa isip natin? Yung bang social media? Kasi pag-ising natin, yung Facebook na lang nakikita natin, di po ba? Minsan, di pa tayo nag-pray. Yung cellphone natin, binubuksan na natin. Di ba? Totoo po yan. Yung mga news, yung mga false teachings. So, keep your lamp burning like the wise virgins in Matthew 25. Dapat mapagbantay daw po tayo. Huwag natin hayaan na tayo mahalin lang. Kaya, live with spiritual alertness. Anong dapat natin gawin? Bantayan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po tayong basta-basta lang naniniwala sa anumang bagay na nakikita natin. Hindi porke uso yan, sumusunod tayo. Hindi porke yan ang trend. Kung lahat ng kapitbahay mo, sumali sa isang grupo na hindi mo naman sigurado na legal o matino, huwag po kayo sasali. Hindi po tayo ng discernment sa Holy Spirit. Number 2, live with holiness and purity. Ang sabi po sa 2 Peter 3:11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Tagalog, dahil ang lahat ay masisira sa ganitong paraan, anong uri ng mga tao ang nararapat ninyong maging? Nararapat kayong mamuhay ng banal at maka-Diyos na buhay. So, paano po natin gagawin yan? Paano natin magagawa ang mamuhay tayo ng banal at maka-Diyos? In a world that normalizes sin, we are called to be set apart. Kung gusto po natin mabuhay ng banal, no? At maka-Diyos, kailangan lagi tayong nakahiwalay, no? Sa mundo na kung saan okay lang ang kasalanan. Merong lisensya ang kasalanan dito. Okay lang, kahit gawin mo yan, gawin mo yon. Pag po tayong gumaya sa kanila, isipin po natin lagi ang Panginoon. Siya po yung na natin sa ating mga buhay. Because God told us to be set apart. Kaya meron nga po kwento, yung pong parable of the Christians are the salt and light of the earth. Tayo po'y nagbubukod tangi. Nagdiniling po tayo. Kapag isinali ka sa maraming mga
Hindi mananampalataya. Yung mananampalataya, nagsishine. Bakit po? Kasi ang Panginoon mismo, siya naghihiwalay sa atin sa mga makasalanan. Kaya yan po ang sinasabi dito, no? Live with holiness and purity. Ano po ang dapat natin gawin? Para naman tayo, talagang mahiwalay, no? Manatili tayo sa maging banal at maka-Diyos. Siguro, we have to reject compromise. Huwag po natin i-compromiso yung ating mga sarili. Live daily as if Jesus might return today. Let your thoughts, words, and actions honor Him. Ano po sinasabi dito? Sa bawat gagawin natin, si Kristo dapat ang mabigyan ng kapurihan. Siya dapat ang lagi natin iniisip. Hindi lamang po yan. Pag sinabing reject compromise, sa panahon natin, marami po ngayon ang mga bagay-bagay na ino-offer ng mundo sa atin. Siyempre, pag in-offer ng mundo, kadalasan po, kung di masama, illegal. Di po ba? Lalo na kung pera. Pag pera in-offer sa'yo, sigurado, illegal yan. Kasi kung bibigyan ka ng pera na legal, magtatrabaho ka. Pero kapag po in-offer sa'yo, halimbawa, sinuhulan ka, pag binigyan ka ng maraming pera, kapalit na lang ng mga drugs na ibibenta mo. Lahat po yan, sabi nga, you need to reject compromise. Huwag mo natin kompromiso yung ating kaluluwa sa anumang bagay na material na ino-offer ng mundo. Isipin po natin lagi na ang Panginoon darating na bukas. Kasi mga tao, pag alam nila darating na si God ngayon, magpapakabuti po sila itong araw na to. Kulang na lang, hindi sila kumain magpa-fasting sila. Di ba? Kasi akala po nila, that will be enough. Ang pagpapakita po ng pagpapakumbaba sa Panginoon, hindi lamang po isang araw. Hindi kasi alam mo, darating na siya. Pwede po natin gawin yun, matagal na panahon pa. We can start today. Pwede po natin gawin ngayon. Nakikita po ng Panginoon at ang ginagawa natin. Sabi ko nga, nandito Holy Spirit nandito sa atin. Kaya ano man po ang ginagawa natin, nakikita niya. Ano man ang iniisip natin, alam niya. Ano man ang sinasabi natin, naririnig po niya. Ano man ang hingin natin, bibigay po niya sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po. Malapit na po. Huwag po kayong matutunan. Meron po ba ginagawa? Ano po, wala. Pag nagtuturo, pag may inaantok, alam mo, binibigyan ko sila ng +5 pa. Pag inaantok ka, bigyan kita ng +5. Ay, totoo po, sabi mo. Yes, paano ma'am? Sige, punta ka sa likod, sumayaw ka ng walang music ng 5 minutes. After that, meron kang 5 points. Hindi ka na inaantok. Alam niyo, wala po inaantok pag gano'n. Isa lang yung nakita ko inaantok. One time, sa loob ng 40 years, isang estudyante lang. Hindi pa lang, ba't inaantok siya? Kasi meron yata siyang sakit. At yung sakit, kailangan ko na. So, okay. Ito po, ano pa po? Ilang slides na lang, madali na lang po ito. Sorry po, yung mga nagugutom, magbirenta po kayo dyan. Live with love and compassion. Christ in Matthew 24:12 warns that love will grow cold. In these last days, selfishness and hatred will increase, but God's people must show love. Tagalog po. Sabi ng Mateo 24:12, ito ay nagbabala na ang pag-ibig ay manlamig. Sa mga huling araw na ito, lalaki at makasarili at galit, ngunit ang bayan ng Diyos ay kailangang magpakita ng pag-ibig. Ano po ibig sabihin yan? Tayo po bilang mga anak ng Diyos. Sabi niya, nawawala yung pag-ibig, nanglalamig yung tao. So ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Ano po gagawin natin? 1, willing to forgive quickly. You serve willingly and love deeply.
Shine God's love to your family, neighbors, and even strangers. Sabi nga po, what you do unto others, God should do unto me. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo? Abel, tignan po natin. Di po ba? I love God, I love you, Lord. Pero pag nakita mo yung kapwa mo, humingi lang ng tubig na inumin sa'yo, hindi mo mabigyan. Nakapulot ng pagkain sa harap ng bahay mo, binawi mo. Ay, nahulog lang yan. Anong klaseng tao po tayo pag gano'n? Kaya sabi dito, you need to love other people as you love God. You need to forgive quickly. Huwag mo natin sabihin, I can forgive but I cannot forget. Hindi po totoo yan. Paano ka nagpatawad kung hindi mo makakalimutan? Pag nagpatawad ka, kalimutan na po, you start all over again. Ang sarap po magsimula ng isang relasyon na kinalimutan nyo na lahat. Wala ka nang dala-dala. Magaan po ang pakiramdam. Sabi, serve willingly. Sa paglilingkod po ba natin sa Diyos, kailangan pang tayo ay pilitin? Hindi po ba? Kahit naman tayo narito ngayon, alam ko po, willingly po, no? Kapag naglilingkod tayo. Binibigay po natin yung time natin, yung ating availability, pati na po yung mga bagay na minsan kulang sa atin, binibigay natin kay God. Napakasarap po ng pakiramdam kapag gano'n. And of course, love deeply. Huwag lang pong pamilya natin ang mahalin natin. Kasi given na po yun eh. Pag pamilya mo, sigurado mahal mo. Subukin mong mahalin yung kapwa mo, yung hindi mo kilala. Yung stranger na nanlilimos, nanlilimahid. Yung isang taong puno ng problema, nakaupo lang sa sulok. Subukan mo po silang i-entertain, tulungan niyo po. Kaibigan mo na nawala, namatayan, umupo ka lang sa tabi niya kahit wala kang ginagawa. Yun na pong pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Okay? Ay, marami pa po. Ito na si Sisteria. 4. Live with perseverance and faith. In Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. So, ano po ang sinasabi rito? Manatili tayo ng matatag sa pag-asa ng ating ipinapahayag sapagkat siya na nangako ay tapat. So, dapat maging matatag po tayo. Kasi po, pag sinabi ng Panginoon na you remain faithful, ang Panginoon po, mas una siyang naging faithful sa atin. Trials and persecutions will come, but there are opportunities to prove our genuine faith. Alam po ninyo, ang sabi po dito, darating ang mga pagsubok at pag-uusig. Ngunit ito ay pagkakataon upang patunayan na tunay ang ating pananampalataya. Nakaranas na po ba tayo ng trials? Tayo po dito ngayon, nakaranas na po ba tayo? Nakaranas na po ba tayo ng persecution? Kulang na lang, itaboy tayo. Pero alam niyo po, sabi nga dito, these are opportunities to prove na tayo ay tunay na nananampalataya. Huwag po tayong matitinag kahit ano pang dumating sa buhay natin. Huwag tayong magpadala, huwag tayong sumuko. Sabi nga po, kaya yung pong trials, mga kapatid, lalo na bisan mabigat na mabigat. Kapag dumarating ang mabigat na trials, isipin po natin, think positive. Isipin po natin, itong trials na ito, binigay ng Panginoon, kasi para maging malakas tayo, para sa susunod na merong darating na mas mabigat, kaya na po natin. Kasi ang trials, habang buhay tayo, nandyan po yan eh. Hindi po titigil yan, maniwala kayo. Non-stop ang trials, yan ang po sana, yan ang mas-stop. Yung at saka yung corruption. Sana mas-stop po yan. Okay, so, kapag po trials ay dumating sa buhay natin, ano po ang dapat natin gawin? Lalo na during these last days. Don't give up, and when life is hard, keep your eyes on Jesus.
the author and finisher of our faith. Ano man po ang maranasan natin, focus lang po tayo kay Kristo. Maniwala po kayo, hindi po kayo matidisol kapag kayo ay nakafocus lang kay God. Gaano man po kabigat yan, let God bring that baggage for you. Akala natin tayo nagdadala, hindi po totoo yun. Kasi kapag may mabigat tayong problema at nalusutan natin yan, hindi po tayo ang nag-solve. Ang nag-solve po ang Panginoon. Hindi niya sinasabi sa'yo, sana kung sensitive ka, mararamdaman mo agad. Di po ba? Amen po ba? Amen. Wala, malapit din ko. Tatlo na lang yan. Ano na lang yun? Live with vision and urgency. Ito po mahalaga para sa atin po ito. In Matthew 28:19-20, the Great Commission is still our priority. Ano po sinasabi? Matthew 24:14 says, the gospel must be preached before the end will come. Ang sinasabi pong Great Commission dito, ito po yung ating dapat na i-commit kay God. Dapat natin gawin that the gospel must be preached before the end will come. Ano po lang po sa inyo? Meron na po ba sa inyo na nakapag-share ng gospel? Yun po totoo. Meron pa po bang hindi nakapag-share? Balik-talik yung tanong. Meron na po bang hindi pa nakapag-share ng gospel? Sa tagal-tagal na nandito na po tayo. Kahit isang tao na nakwento mo yung message na yon, o kaya naibahagi mo si Kristo sa kanya, meron pa po hindi nakagawa nun? Huwag po tayong mahiya. Kasi po, nakikita po tayo ni God. Okay lang po. Kasi po, alam niyo, napakadali po ibahagi ni Kristo sa ibang tao. Napakadali po ibahagi. Kesa po sa chismis, sa totoo yan. Di po ba? Kasi pag mag-chismis ka, marami pang iisipin. Pero pag si Kristo ibabahagi mo, obvious naman po, napakabuti ng Panginoon. Sa lahat-lahat sa atin, wala pa pong hindi ginawa ng kabutihan ng Diyos. Never na nawala si God sa buhay natin. Never na nagkulang ang Panginoon. Sabi nga natin, God, Jesus is more than enough. Wala na po tayong kakailanganin pa. At higit sa lahat, kapag may Kristo ka, meron ka pong kapayapaan. Thus, this week, kahapon yata, nag-post ako about perfect peace comes from God. That is true. Kasi po, He is the only source of our peace. Kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, hanapin po natin kay Kristo. Ito po yung panghuli. The last days are not meant to fill us with fear, but with hope and readiness. Sabi nga, Christ is coming soon. Let us be like His wise servants, faithful until He returns. Napakasarap po na marinig na Christ is coming soon. Ito pong last days natin. We are now living in the last days. Hindi po natin dapat pansinin anuman ang nagaganap pa sa paligid. Ang mga Kristiyano, ang dapat lang po nilang i-focus ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang ating focus, siya lamang ang ating target. Wala na pong iba. Let us be like wise servants, faithful until He returns. Huwag po tayong humanap pa ng ibang kaparaanan. Mag-focus na lang po tayo sa mga kapatid. Napakapalad po natin na naririto. Nandito na po tayo sa straight way. Yung pong path, diretso na po yan kay Kristo. Huwag na po tayong umalis, huwag na po tayong tulipat pa ng ibang linya. Nandito na po tayo sa tamang direksyon. Hintayin na lang po natin ang pagbabalik ng Kristo. At maniwala po kayo. Lahat po ng hinahanap natin sa buhay na hindi natin natamasa rito, makakamit po natin kay Kristo. Only to Christ alone. Hallelujah! Mag-bless po ba tayong lahat? Amen! Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. To God be all the glory po. Amen.
Nasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw ay ang Panginoon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo'y itataya. Ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking damay. Hindi ko bukas, hindi nagmamaliw, isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag pangalan mo'y itataya. Ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw Hallelujah. Mag-bless po ba tayo Amen. sa mga salita ng Panginoon? Amen. Amen po. So, isa po yung reminder sa atin. Ang salita po ng Diyos ay buhay na kailangan po natin sa buhay. Kailangan po natin magsikap para sa spiritual nating buhay. Kaya po, meron po binibigay ang Panginoon na salita niya para maging food natin everyday to sustain our faith. Sana po yung mga narinig po natin, paggulay-gulayan po natin pagdating sa bahay. This is not, hindi po ito, laro-laro. Ang pagsamba at pagsunod po natin sa Diyos, hindi po laro-laro. Binigay po sa atin ng Panginoong Jesucristo para tayo po ay maligtas at laparan po natin ang kanyang katwiran. Kasi merong pagong buhay, next, hindi po ito lang yung nandito. May mga tao na hindi naniniwala sa Diyos na ang sabi nila, pag namatay sila, yun na yun. Wala nang next. Pero sa atin po na napakapalad po natin na natanggap natin ang Panginoong Jesucristo, hindi po aksidente. Pinili ka ng Diyos para makasama niya in eternity. Ayan. Sige po, as we close, tumayo po tayong lahat. Dalangin po tayo. Amang banal na Diyos, tinupuri ka po namin ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa aming narinig, O Diyos, ang salita po, Panginoon, mula sa iyo na nagbibigay buhay, Panginoon, Lord. Nakikita mo po, O Diyos, ang aming kalagayan, Panginoon, ang aming spiritual na kalagayan, Lord, maging ang aming mga pangangailangan, O God. Lord, ito pong mga kaliitan po namin, ipinagpapasalamat po namin, inaalay po namin sa iyo, O Diyos, kasama ng papuri at pagsamba, Panginoon.
We are standing here, Lord, dahil sa pag-ibig po namin sa iyo, Lord. And salamat po, Diyos, na patuloy ka pong nagtitiis, Lord. Kasi sabi niyo po sa iyong salita, your love endures forever, Panginoon. And we are grateful for that, Panginoon. Maraming salamat po sa paghiwa-hiwalay po namin, Lord, temporarily, Lord, na mabaon po namin ng peace, O Diyos. Maraming salamat po ng banal na Espiritu, O Diyos. Patuloy po kumilos sa bawat isa, magpala, Panginoon, mag-ingat, Lord God. And Lord, hinihingi po namin the angel of assignment, Panginoon, na bantayan po, maging ang sambahan nito, Lord God. Maging dito sa loob at labas, Lord, naiingatan mo po itong lugar na ito, Panginoon. At maging, Lord, ang mga bahay po namin, Lord God, kayo po ang mag-ingat, maging ang aming mga kabuhayan, aming trabaho, Lord. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po sa Panginoong Jesucristo na binigay mo po sa amin, Lord, para po sa ikaliligtas po namin, Lord God, as the evidence, Panginoon, ng iyong pag-ibig po sa amin, Lord God. Maraming salamat po for that. And Panginoon, Lord, we thank you sa mga moment, Panginoon, seconds ng buhay po namin na hindi po kami nakakapagpasalamat. Ngayon po, Diyos, binabalik po namin ang kapurihan, pasasalamat, Lord, in the mightiest name of Jesus. Amen.